As our topic for today is all about masonry works. So I assumed siguro naman stops na kayo sa site preparation calculation and concrete works calculation. So na-move ko rin na yung due date nun. So I hope na nakapagpasa na kayo ha. So for today, masonry works tayo. So what is masonry works? So that is the CHB wall. Paano naman kukuha ng mag-calculate ng ating mga walls and paders. Okay? Para sa inyong plano na ina-estimate. Ayan. Naka-record na, no? Wait lang, let me see. Baka mamaya hindi nagre-record. Ayan, so it's recording naman na. Okay. Okay. Ayan. So, dito, so mortar. So, ano ba yung mortar? Mortar is a cement mix used to glue masonry units to each other or other surface finishing materials like tiles, bricks, stones to a receiving structure like wall or floor. So mortar, ito yung palaman ng CHB para sa masonry work na ginagawa natin. Yung nilalagay dun sa mga butas. So for that, ito, example nun, ayan, yan yung mortar. Ha? Yung nilalagay niyang palaman at pampadikit, glue, di ba sabi? Yan yung mortar. Nilalagyan niya ng mortar yung loob ng mga CHB ng hollow dun sa. Then after niyan, maglalagay na ulit siya ng isang layer ng CHB after niya maglagay ng mortar. So yan, pinakita ko lang kung ano yung mortar. Okay? So yan ang mortar. Next naman is what is plasters or yung plastering. Plaster naman is mortar din siya applied to all surfaces as a preparation or a hard finish coat. Pag sinabing plaster, ito naman yung kapag tapos mo na yung CHB wall, yung isang pader, syempre di ba nakikita mo pa yung CHB mismo. Lalagyan mo ngayon yun ng plaster para maging makinis yung itsura niya, smooth finish. So for that, ito yung itsura niya. Ito yung mga plaster. Yan o. Pinaplaster yung pader. Ganyan. Kasi nakikita pa yung CHP dyan, di ba? So, magpa-plaster ka ngayon. So, yan. Yan ang plaster. Okay? Magpa-plaster sila. So, yan. Madami yan. Ganyan ang plaster. Okay. Yan. Plastering is done according to two basic methods, 2-coat or 3-coat. So, depende yan. Yung first coat kasi, medyo pangit pa yan, ano pa yan, gaspang. So, second coat, medyo kikinis na yan. Depende kung 2-coat or 3-coat ang ilalagay. A 3-coat job consists of a first binding coat called scratch coat. A second straightening coat is called brown coat. The final coat is called the finish coat. Yan. Yan yung mga differences. So, may kapal tayo niyan. Minsan, 10 to 15 mm ang kapal ng ating plastering. Okay, so 16 mm. 16 mm, pwede na rin yon. Yung 1 inch or 25 mm, minsan to 25 mm sila kung sakali. Depende. Pero para safe, 16 mm na lang to 25 mm. Okay na. Pero pag 2 mm, 2 mm, sorry. Pag 2 inch or 50 mm, sobrang kapal na nun ha. Hindi na advisable. So, 16 mm, okay pa yan. Yung mga ganyang kapal. To 25 mm or 1 inch. So, next is, paano mawala? Ayan, next is concrete block or yung CHB mismo. Concrete block is a hollow masonry unit with 2 or 3 cells or cores. Minsan dalawa yung butas, minsan tatlo. Yun yung 2 or 3 cells. Standard block sizes are from thickness of 100 mm or 4 inch or 150 mm or 6 inch. And 200 by 200 by 400 mm, 8 by 8 by 60. So ito special case to 200 by 200.
Okay, standard outer wall is standard outer wall used is 150 mm. Ibig sabihin ng outer wall, ito yung mga exterior wall. Ibig sabihin, mas makakapal yung pader natin sa labas. Okay, yung pader na nakapaligid. Yung pader. Yan, kunyari yan, yung bahay mo. Yan, exterior wall yan. 150 mm dapat ang kapal ng inyong, yung thickness ng inyong hollow block. So, asan yung 150 na yun? Ito yan. Ito yung 150, ha? So, 150. So, yan yung kapal. Minsan naging 100 kapag inner wall or interior wall, yung 100 mm. So, ano yung mga 100 mm? So, kunyari, may room ka dito, may kwarto ka dyan, ganyan. Ito yung 100 mm sa mga sa loob na pader. Yan. 100 mm na lang. Basta yung talabas, 150. Kasi syempre, sila yung dapat mas makapal dahil sila yung babato ng hangin, kung sakali, di ba, ng ulan. Kaya mas makapal dapat yung pader natin sa labas. Okay, so ito yung 400 mm na sukat. Ayan, 400. Ito yung 200 mm yung height. Okay, so yan yun. 200 by 400 by 150 or 100 mm thickness. Okay? So, malinaw class ha. So, kung gaganyanin natin yung isang hollow blocks, ito yung 200 kanyang height. Ito naman yung kanyang lapad, which is 400. Ito fix yan, 400 and 200. Ang nag-vary yung kapal. Okay? Yung kapal. So, ito, yan, minsan 150 or 100 mm. Okay, ganyan. So, ito yung stretch or three core. Ito yung tatlo yung butas. 1, 2, 3. Tapos, meron din namang dalawa lang yung butas na CHP, which is 1 and 2. Okay. Sa market ata tatlo butas dito sa Philippines. So, meron tayong types of hollow blocks. Yan, may header block, ganyan itsura, jump block, and lintel block. Pero dito sa Philippines, ito lang yung in-order nila, ganyan. Tapos, maano lang kasi yan eh. 'Di ba, ang kanyang FC strength is mababa, 17 MPa lang. So, medyo kayang-kaya mo siyang kortehan. So, pwede nila yung minsan pinabakbak nila 'to, tatanggalan nila 'to. Pwede nilang pukpukin niya para maging ganito kung sakali, ganyan. Para hindi na sila bumili ng header block. So, manual na lang nilang pinupukpok or ginagawan ng forma yung mga CHP. So, dito na tayo sa estimating. Estimating material for masonry work by fundamental method. Ito yung fundamental method. Ito yung medyo long method to. Which is hindi ko siya ina-advise gawin. Pero, para sa ating subject is, kailangan natin i-discuss para alam nyo yung long method. Okay? So, ito yung example. A concrete hollow block wall has a general dimension of 3 meters high. Ito yung height niya, 3 meters and 4 meters long. Okay? 4 meters long. Determine the number of CHP, cement, and sand required to construct the wall. So, syempre, para mag-estimate ng pader, kailangan mong malaman yung CHP, kailangan mong malaman yung mortar, and yung plaster. Okay. So, sa mortar, ang kailangan mong makuha dyan ay yung cement and sand. Okay? Wala na tong gravel. Wala nang graba yung mortar, ha? Kasi syempre palaman lang siya, hindi naman siya yung concrete works na kailangan natin ng graba. And yung sa plaster, cement and sand din yan. Cement and sand. So, yan ang kailangan mo sa CHP. Pieces, ilang perasong CHP ang gagamitin mo. Ito, cubic meter. Ay, hindi. Yung cement pala is, bag. Bag. And yung sand is cubic meter. Okay? Yan. So, ito na example ha. 3 by 4. Ayan.
So, ibig sabihin, yung 3 meters mo nasa hanggang ilalim na. So, kung mapapansin nyo, yung 3 meters na yan, hanggang dito yan. Ito yung wall footing. So, hanggang ilalim, kasama na yung 0.5. Okay. Ayan. So, by fundamental method, divide the height of the fence by the height of one block. Note, size of 1 CHP is 0.2 by 0.4 thickness. Wait lang, class ha. Ayan. So, ang sabi, divide the height daw ng fence by the height of one block. So, ang height ng ating CHP is 0.2 meter or 200 mm. Yan, nakita nyo naman dito, di ba? Dito. Ayan. So, 200 mm. So, ang height natin kanina, kung makikita yung kanina natin doon sa example, ang pader daw ay 3 meters by 4 meters. Yan. 3 by 4. So, ibig sabihin, yung 3 meters daw na height, i-divide mo siya ng height ng isang CHP using 0.2. So, meron ka ngayong 3 divided by 0.2 is 15. So, may 15 layers ka, okay? So, next method naman, divide the length of the fence by the length of the one block. So, di ba medyo trabaho? So, yung length naman natin kanina is 4 meters. Ito, di ba 4 to? So, yung 4 meters, i-divide mo naman siya ng length ng CHB, which is 0.4. Ito. So, 4 divided by 0.4 is 10. Okay. So, nakuha mo na yung pieces. May 10 pieces ka sa isang length. At meron kang 15 layers. So, kapag ito-drawing mo yun, ganito yan. Okay? Wait lang. Anak ko nagising eh. So, ibig sabihin yung 3 meters mo, meron kang 15 layers. 1, di-divide mo yun sa 15, 2, 3, etc. and so forth. Kunyari, 15 layers yan ah. Yan. So, may 15 layers kang ganyan. And then, sa isang layer, may 10 pieces kang CHP. Ganyan. So, kunyari, 10 pieces yan. So, 10 pieces to, and ito, 15 layers. 15 layers. Ngayon, ita-times mo yon yung step 1 at step 2. Yung 15 layers, syempre, ita-times mo siya ng 10 pieces. So, 15 times 10, 150. So, medyo matrabaho. Okay? So, kaya pangit. So, nakuha mo nga siya, 150 pieces of CHP. Sa 3 by 4 na pader. Okay? So, di ba medyo nakakapagod? Kasi kukuhain mo pa yung length ng CHP, di-divide mo sa length ng wall, ganyan. Okay? So, next. Dito tayo sa by area method. Okay? Yung kanina fundamental method yun. So, dito tayo sa by area. Let us examine first how many pieces of CHP can cover up 1 square meter. So, dito, inalam muna natin sa isang 1 meter by 1 meter. Ayan o. Sa 1 meter by 1 meter, 1 meter by 1 meter, ilan daw yung CHP na kaya. So, dito, based dito sa experiment and studies, meron kang 12.5 pieces. So, kung bibilangin mo yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 1 half. So, sa isang 1 meter, may 12.5 pieces na CHB. So, yan. Therefore, by multiplying the entire area of the wall by 12.5, we find the total number of CHP. So, ang gagawin mo ngayon dun sa ating problem is meron kang 3 by 4. Sorry. 4 pala yan. 4 meters by 3 meters. Kuhain mo area niyan. So, 3 times 4, ang area niyan ay 12. Okay? So, pag makuha mo ng area, multiply mo na ngayon siya sa pieces kada 1 meter by 1 meter. 12.5. So, 12 meter square times 12.5
is equal to, ayan, 12 times 12.5 is 150 pieces of CH. So, same. Nakuha mo rin, 150 rin yung sagot. Katulad din dito, 150. Diba? So, 150. So, dito na tayo sa area method. So, ang gagawin ninyo sa inyo, sa plano, sa makukuha sa inyong plano, kukuhain nyo yung total area per panel, per elevation, and then i-times nyo lang ng 12.5. Kasi 1 meter by 1 meter na yan. Naintindihan, class? Naintindihan ba, class? Andiyan pa kayo? Class? Naintindihan? Please answer. Hello? Apo. Okay. Sagot kayo ha, para hindi na ako magpunta sa ano. Ayan. So, dito, alam na natin yung value ng hollow blocks ninyo. Okay? So, ngayon, kuhain naman natin yung cement mortar, yung palaman ng CHP. So, after knowing the number of blocks needed for a particular masonry work, the next step is to find its work partner called cement mortar. Cement mortar is a mixture of cement, sand, and water. It is used as bonding materials in installing masonry blocks and other various plastering works. In estimating cement mortar, one has to consider the following items. The mortar to be used is used in between the layer of CHB. Siyempre, yun nga, yung kanina nating nakita sa video, yung mortar in between layers and the mortar filler, yung nasa loob for the hollow core or cell of the block. This filler could be pure mortar or mortar with gravel for economy. Nilalagyan nila ng gravel para mas matipid dahil pag may graba, mas konti yung cement and sand mo kasi may space yung graba eh. Pero medyo matrabaho kasi syempre maghahalo ka pa ng mortar na may graba at mortar na sand and cement lang. Kaya ang ginagawa dito sa Philippines, cement mortar, cement, sand, and water lang. Kahit sa loob ng hollow core, okay? And fine screen sand for plastering. So for that, ito yung continuations, di ba? Continuing the previous problem, determine how many bags of cement and sand needed to install the 150 pieces 10 by 20 by 40 cm CHB using Class B mortar. Okay, using Class B mortar. So dito, Class B ang ginamit for mixture, di ba? Sa atin, Class A for, check nga natin, wait lang ha. Let's check it. Nasaan ba yun? Ito ba yun? Wall footing, lighter load. Ayan. So, pasok siya. Kung makikita nyo. Kasi yung class A nga is diba sa mga column, poste, biga, yan. Pero pag sa mga walls, 17.5 class B. Okay? Class B, which is yung halo nyo is 1:2.5:5. So, sa case ninyo, check nyo. Wait lang. I-check nyo ha, sa plano ninyo. Oy, nasa na ito? Dito sa atin. Check nyo, okay? So, dito may plano tayo. Hanapin nyo yung kanyang construction notes kung meron. Tingnan nga natin construction notes. Okay. Ano to? 3,000. So, lahat 3,000 gamit niya. Reinforcement. Okay. Foundation, curve, slab, and grade. So, 3,000 lahat. 20. Check natin dito sa isa. Ha? Wait lang.
So, check natin dito yung construction notes niya. Kung merong pagbabago, ha? Minsan kasi, class A sa mga main structure, class B sa, katulad yan, sa CHB lang. So, hanapin nyo ngayon sa notes. Footing, wall footing, CHB, same. Ito, same din. Slab on grade. Ito, naging 17 siya. Okay. So, for that, pwede natin i-consider na class A na lang ang halo natin. Kasi wala namang pagbabago. Ayun. 21 MPa, 21 MPa pa rin ang ginagamit. RC wall. Ayun, nakikita niyo yung mga sizes na differences. So, ayun. Meron din dyan. Okay. So, ayan. Chinek ko lang, ha? Chinek ko lang yung class A or class B ang gagamitin ninyo sa inyong calculation. So, dito sa ating example, class B ang ginamit, which is ito. So, find the area of the wall. Kanina, di ba, may 3x4 tayong area, which is 12 square meter. So, para dyan, ito yung table para makuha yung CHB mortar. So, saan ito nakuha? Saan ito nakuha? Dito po yan sa kay Fajardo. So, wait lang, hanapin natin. Ito. Table 2.2, quantity of cement and sand for CHB mortar per square meter. Kasi area method tayo eh. So, ito yun. So, makikita ninyo, same lang yun dito. Kinat out ko lang, yun. Ayan. So, lahat ng table na ginagamit natin, nasa libro yun ni Max Fajardo for your reference. Okay? So, next, ayan. Yung solution, ayan. Same lang yan ha. Ito rin yan para lang ma-visualize. Refer to the table along by 10 by 20 by 40 CHB under class B mixture. So, since ang ginamit na thickness is 10, yung 10 by 20 by 40, cm yan ha. So, kapag i-convert mo yun sa mm, 100 mm by 200 mm by 400 mm. So, ang thickness niya is 100. Okay? Or 10 cm. So, ito yun. Kasi may cm kasi dito eh. So, ito yun. Okay? So, ito yung gagamitin natin, which is class B. So, 0.522 para sa mixture ng cement. And para sa sand, ito, 0.0435. Okay? So, dito na tayo. So, yun lang. Yung area na 12, 3 times 12, ay 3 times 4 is 12. I-times mo lang siya sa dito, 10 mm. 0.522. So, makuha mo na yung 12 times 0.522, meron kang 6.26 bags. Okay, so para sa sand, ito, 12 times 0.0435 is 0.522 cubic meter sand. So, nakuha mo na yung value. Wag mo munang i-round up ha, kasi i-plus-plus mo yan sa dulo eh. At yung pinaka-total value, yun yung i-round up mo para hindi tayo maaksaya. Kasi kapag i-round up mo yan, 7 bags agad yan. So, sobrang sobrang laki ng difference dito. Kasi 0.26 lang yun. Okay? So, wag mo munang i-round up. 6.26 pa rin ang gamitin. 6.26 bags pa rin. So, next. So, this is for mortar, ha? CHB mortar. So, para naman sa plastering, aside from cement mortar for block laying, plastering is another item to consider, di ba? Yung palitada sa Tagalog. Most estimators, however, make their estimates of mortar for block laying and plastering through simple guessing and calculation, assuming the quantity of cement and sand without the pain of computation.
The reason is simple, they are just in hurry and has no time to do it. So, yung iba daw, di na nila na-estimate. Come what may na lang, kunyari, order ka ng isang semento. At kapag maubos, order ka ulit kasi nagmamadali sila at wala ng oras. Pero, para sa atin, as a professional, dapat estimate pa rin natin yun. Kasi kasama yun sa cost. Okay? Kasama yun sa bill of quantity. Kaya kailangan nating i-estimate yan. Ha? So, for plastering, ito yung ating table, table 2.4. Continue the previous problem. Find the cement and sand necessary to plaster two sides of 3x4. Take note na pag nagpapalitada tayo, two side yan, ha? Outer and inner. Okay? So, kung ito yung wall mo, sorry. Kung ito yung 3 meter by 4 meter mo, syempre, papalitadahan mo to and yung kabilang side. Okay? Yung ditong side. So, pag view natin yan dyan, tingnan mo yan siya dyan. O, kunyari, ito yung 3 meter. Ito yung 3 meter na wall mo. So, dito, may palitada ka, syempre, sa outside wall. And sa inside wall, sa loob ng bahay, may palitada ka dyan. Kaya two sides. Okay? So, for that, 3 times 4 times 2 side is 24. Kailangan mo ng 2 side, 24 square meter. Okay? Tinimes mo sa 2. 12 times 2. 2 side. Naintindihan, class? Naintindihan na? Andiyan pa kayo? Hello? 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 Please answer. Yes po, ma'am. Ayan. Okay, very good. So, sagot kayo ha para continue tayo. So, for that, ayan na. So, class B. So, yun na yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Kung ano daw yung thickness. So, dito kasi given eh. Ayan na, under 16 mm thickness plaster. So, dito, ang ginamit na thickness is 16 mm. So, sa atin, pwede kayong gumamit ng 16 mm. Pero since estimate tayo, class, hindi mo naman, para sa akin, manipis to. Para safe ka, maglaro ka sa 20 or 25. Mas maganda kasi ang estimate na sobra kaysa sa kulang. Malay nyo, sa actual pala, ang ginamit nila is 25 mm, di ba? Pero yung estimate mo 16 lang. Eh, di lugi ka. So, para safe, dito na lang tayo, sa gitna, 20 mm, ha? Para sa inyo, para sa estimate ninyong pader, 20 mm gamitin yung kapal. Pero dito sa sample kasi is under 16 mm. So, gawin muna natin. So, ito yung area, 24. I-times mo siya sa ngayon sa class B na 16 mm, which is 0.192. And yung sand niya is itong 0.060. Okay? So, yon para sa cement, i-times mo siya sa 0.19, 24 times 0.192, 4.6 or say 5 bags. And yung sa sand naman, 24 area times 0.16. Ayan, 0.016 pala is 0.384 cubic meter sand. So, yun na. So, ito, I suggest huwag nyo muna siyang i-round up. I-plus mo muna siya dun sa kaninang value natin, di ba? 6.26 plus 4.6 is ilan yan? 6.26 plus 4.6 is 10.86. So, 10.86 bags or 11 bags. Okay, so, yun, 11 bags lahat ng nakuha para dun sa pader na 3 by 4. Okay? So, yun. Naintindihan, class? Naintindihan ba? Hello? Hello, nandiyan pa kayo? Ayan. So, ito, sample lang ito. So, ngayon, punta tayo sa actual ninyo. Ha? Ayan. So, kuhain natin ito.
Okay, later na. So, dito tayo sa masonry works. Okay. So, para sa masonry works ninyo, paano nyo kukuhain lahat ng pader? So, para makuha nyo yung pader, sa plano ninyo, per elevation ang gawin ninyo. So, sa elevation niya, may front elevation, left elevation, right, and rear. Pag sinabing rear, yung likod. Ha? And then, after nyo yung front, left, right, rear, exterior yan ha. Exterior. So, this is exterior walls, which is pag exterior walls, ang gagamitin nyo ay 150 by, ano yan? 200 thickness, 200 height by 400 mm na kapal. Okay. Yan ang gagamitin nyo ng CHP. Take note, ang exterior 150, ha? Automatic yan, class. Huwag nyo nang itatanong. Ma'am, ano pong gagamitin sa exterior? Automatic 150, ha? And then after dyan, kuhain nyo na ngayon yung interior walls. Interior walls sa loob. So, paano nyo kukuhain, ma'am, yung depende na yan sa diskarte ninyo kung paano nyo siya. Depende sa plano ninyo. Basta sa loob. Kayo pwedeng yung gamitin na grid. Example na lang tayo. So, let's have an example. Okay, example tayo. So, dito tayo sa isang plano. Saan na yun? Ito. Ayan. Dito tayo sa isang example na plan. Paano pa mapunta sa next page? Ayan. Ayan nga muna natin. Ayan. So, ito is plan ng isang classmate ninyo. Ayan. So, syempre, para makuha mo yung pader, kailangan mong magtingin sa R-key, front elevation tulad niyan. So, para sa front elevation, kukuhain nyo depende sa discarte ninyo kung per floor or isang buong panel ng front. Okay? So, para sa akin, ang gagawin ko, isang buong panel na. So, yung height ko is from roof level, okay, top of beam, roof beam up to the wall. Take note, class, na ang nakikita sa RT is hanggang natural ground lang. Pero sa totoong buhay, meron pa siyang wall footing. Diba? May wall footing. So, i-include nyo yun. Ha? So, let's get this. Try natin to. Para sa front elevation. So, front elevation to, ha? Baba ka. So, ayan. So, para sa front elevation, calc. Okay. So, for that, ito, alamin mo yung dimension niyan. So, tingnan mo, ang dimension niyan ay 3.73 plus 3.27. May plus mo na yan. 3.73 plus 3.27. Ilan? Anyone? Ay pala, 7. Ayun, 7. Oh, please, please get your calculator para i-guide nyo ako sa calculation. Para mabilis tayo, ha? 7 meters.
Ayan. So, para dyan, may 7 meters ka byte. Tingnan nga natin. Ilan to? 3 plus 2.5. 3 plus 2.5, ilan? Hello? Plus 0.4 pa, oh. Dito. Ilan? 0.4 plus 3 plus 2.5, ilan? Yan ba kayo? Anyone? Ilan? Ilan class? I want you to 5.9. participate. 5 point? 5.9. Okay, yan. 5.9. But take note class, that is hanggang natural ground lang. So, punta ka ngayon sa structural plan nyo. Okay? Tingnan mo yung dito. Ayan o. Meron kang wall footing. Siyempre, kapag may pader ka, may wall footing, which is hanggang natural ground, pababa, may CHB, tatlong layer, which is 600 mm. Okay. So, i-plus mo yon. Kasi sa actual, meron ka pa dito sa actual. Ano ba yan? Meron ka pang actual na 600 mm dyan na pader na CHB. Okay, so 5.9 plus 600, 0.6. 5.9 plus 0.6, ilan? So hanggang 6.5 po. Okay, very good. 6.5. Yan, sa front elevation. So alam mo na. Ngayon, sa front elevation natin, yan, ang height mo, okay, ang height is 6.5 meters. Ngayon, alam mo na yung height and yung length mo is 7 meter. Ngayon, kuhain mo yung area niyan, ha? Kuhain mo muna yung area. 6.5 times 7 is ilan? 45. 45.5. 5.5. 45.5 square meter. Tama? Okay. Pero yan, imagine niyo class, is buong panel yan. Buong panel yan na 45.5, di ba? E sa totoong buhay, meron kang mga openings. Tulad yan. May window, door, window, 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 door. Diba? So, lahat ng openings, ima-minus mo. Kunyari lang. Lahat ng mga openings na nakita mo doon, ima-minus mo yun. Okay, so, at least, sa front elevation, A1, try mo yung A1. A1 siya, meron ka 45.5. Ngayon, ima-minus mo lahat ng total openings. So, calculate mo lahat ng openings. Ha? So, lagay mo yung openings. Okay. So, sa openings, makikita mo, meron kang, punta tayo ulit dun sa front elevations. Kaya nga sabi ko, dapat kumpleto ang inyong plano para alam natin. So, yan o. W1, W2, W2, W1, D6. Okay. So, let's see. Ano mo siya ngayon? Sulat mo siya dito. So, yung openings mo ay meron kang W1 times, ilan ang W1 mo? Dalawa, di ba? W1 times 2, W2 times 2, so dalawa. 1, 2, and D6. D6. Okay, so sa W1,
Kuhain mo ngayon yung W1. Ano yung, ma'am, saan ko po makukuha yung area ng W1? Siyempre, dapat nasa R2 yan. Di ba? Ayan, no? W1, iyan. Nakita mo na, 500 by 1.83. So, sa W1 mo, 500 is 0.5 times 1.83 times 2 times 2. O, ilan class? 0.5 times 1.83. Ilan? Times 2. So, same lang, no? Kasi 2. 1.83 square meter. O, next, W2. Tama ba? 0.5 times 1.83 times 2 is 1.83 times. W2 natin is ito, 0.5 by 1.83. Same lang pala. Nag-iba lang ng itsura, di ba? So, next, times 2 din yan. 0.5 times 1.83 times 2, kasi dalawa yon, 1.83 square meter. So, dito na tayo sa D6. Times 1 lang yan. Times 1. So, D6. Hanapin yung D6. Ito, D6. Yan. 2.8 by ilan? 2.1. So, almost 2.1 lahat ng height. So, 2.1 din yun. Hindi lang nalagay. So, 2.8 times 2.1 times 1 piece. So, ilan? 2.8 times 5.88. 4 point. Ay, ilan? 5.88. Okay. 5.88 square meter. Okay. So, total mo lahat yan. I-plus mo. Plus, plus, plus. So, ilan lahat to? Paki-add. 5.88 plus 1.83 plus 1.83. Ilan? Miss, may D1 pa po ata. Ha? May D1 pa po ata. Ay, may D1 pa. O, buti na lang, chinek nyo. O, check natin nga kung may D1 pa. O, tama, may D1 nga. O. Okay. Yan, maganda. Dapat check. Ayan. So, meron pa tayong D1 times 1. So, ano ang D1 natin? Tingnan natin ang D1. Ayan. So, D1 is 900 by 2.1. So, 0.9 times 2.1 times isang pieces lang. Okay, so ilan? 0.9 times 2.1. 1.89. 1.89 square meter. Ngayon, pwede na natin siyang i-total. Total opening. Ilan? Ilan lahat? 1.83 plus 1.83 plus 11.43 po. ilan? 11.43. Ayan, 11.43 square. Ayan, imagine niyo yung 11.43 na yan. Almost 12 yan, di ba? Yung 12 square meter natin kanina sa sample, may 150 pieces na PHB. So, o di ba? Sobrang laki, madami yan, 150, kung hindi natin siya na minus. Yan. So, ngayon, ima-minus na natin siya. So, for front elevation, for front elef, total area is A1 minus opening area. O na lang. O1 is 45.5 minus 11.43. Ilan? 34.07.
Ilan? 34. 0.07 po. Yan. Ay, naku. 0.07. Kasi na. 0.07 square meters. So, ito na yung ating total area. So, total area natin for A1 for front element is total area. Total A1 na lang is 34.07 square meter. So, alam na natin, makuha na natin yung CHB. So, dito tayo para next week. So, meron tayong 34.07. So, sa CHB is 34.07 times 12.5 pieces. Diba? Pieces yan. So, ilan? Ilan to? 34.07 times 12.5. 425.875 po. Ito, pwede na kayo ditong mag-round up kasi mura lang naman isang CHB. Tsaka sa actual, pag umu-order ka, pagdating sa site minsan may mga broken or hati na, may mga ganyan kasi hindi natin maiwasan yan. Kaya ito, gawin mo na siyang 426. Okay? Gawin na natin siyang 426 pieces. So, ngayon, kuhain na natin yung CHB mortar. Copy lang natin dito para may copy tayo. Okay. 4 CHB mortar. Okay. 4 CHB, since exterior tayo, ito yung gagamitin natin, 15 by 20. Okay? So, for mortar, exterior, edi ano siya, 15 by 20 by 40. Gamitin natin is class A, ha? Use class A para sa ating estimate. Class A. So, for that, ang ating area is 34.07 times sa 15. Yan natin ng highlight. Try na. Okay, yan. So, for that, class A is 1.526. 1 times 1.526 is equal to ilan? 34.07 times 1.526. Ilan? 51.99. Oh, so, kanya 51.99. Obvious na 0.01 na lang is isang bag. Gawin mo ng 52, ha? 52 bag. Cement to di ba? Cement. So, for cement to, So, for sand, 34.07 times, ilan sa ito, 0.0844. 0.0844
4. Ayan. Ilan? 34.07 times 0.0844. Ilan? Anyone? Hello? Siya pa kayo? Ba't wala na sumasagot? Saan na? 28.75. 76 po ba? 0.08 ha? 34.07 times 0.0844. 2.88 Okay. po. 2.88. 88 cubic meter ng sand. Okay. So, alam mo na yung cement and sand para sa mortar. So, calculate naman natin yung for plastering. For plastering. So, sa plastering, kaya natin ito. Yan. Okay. Yan. So, ito yung sa plastering. So, class A pa rin. Class A. Gamitin nyo 20 mm, ha? 20 mm na gamitin nyo. Para okay. So, for cement, so ang area, di ba, is 34.07. So, for cement is 34.07 times ito, 0.36. 0.36 is equal to ilan? Times 0.36. Ilan? Plus. Hello, nandiyan pa kayo? 12 Ilan? point. 12.27. 12.27 bags. Okay, for sand is 34.07 times ilan? 0.02. Ilan? Ilan class? 0.68 0.68 po. 8 month. okay, 68 cubic meter ng sand. Ayan. So, para sa front elevation, ipas mo na lahat. So, for front elev, ang CHB mo is ilan yun? 426. 426 pieces. Ang cement mo ay ilan? 52 plus 12.27. Huwag mo muna siyang i-round up ha. Kasi madami ka pang elevation. So, sa overall nyo na lang i-round up. 52 plus 12.27. 52 plus 12.27 is 64. Yan, bags. And for sand is 2.88 plus ilan to? 0.68. Ilan? Ilan? 3.56 po.
cubic meter. Yan. So, meron ka ng sagot para sa front elevation sa masonry work. Ulitin mo na naman yan. Okay? Para sa next is itong, hindi ko nagagawin, kayo na bahala ha. Ginawan ko lang kayo ng sample, okay? Para sa left, right, and rear. So, pagdating sa interior walls, let's see. Tingnan natin yung interior walls niya. Ano ba to? Yun. So, kung mapapansin nyo, ganyan siya. Hindi pala natin dito makikita. Doon ka punta ka sa dito, sa plano ng RT. Ito, katulad yan. Ito. Yan o. Meron siyang wall dito. May wall siya dito. Para sa ground floor. Sa second floor din, meron din. Ayan o. So, sa second, so, check nyo, grid 1 is exterior wall ha, baka maulit nyo. So, dito kayo sa gitna. Ito. So, dito sa bandang grid 2, meron kang interior. Pag interior, 100 mm. Okay? So, kayo nang bahala ha. Kumuha kung paano. May kita nyo naman dyan eh. D3, D5, D6, ayun yung mga ima-minus ninyong opening. Okay? So, pwede nyo siyang, pagdating sa interior, ang ginawa kasi natin sa front elevation is buo, di ba? Buong panel. So, 6.5. Pero pagdating sa interior, I suggest per ano lang kayo, per floor. Kasi magkakaiba eh. Hindi nyo siya pwedeng mapag-plus. Okay? Kunyari dito sa interior, 3 meter plus yung 600 sa baba. Include nyo. So, 3.6. Try nga tayo. Mag-try tayo ng isa. So, para sa interior walls, use 100 mm by 200 mm height by 400 mm width na CHB. Okay. So, interior is 100 lang. So, let's see. Para sa ground floor ito. Check natin ito, ha? Yan. So, ito yun. So, anong gagawin natin diskarte, ma'am? So, kayo, bahala kayo. So, ako, diskarte ko dyan. Ginagawa ko yung name ng, kasi dito wala ayo. Magawa ako ng names na per grid. Katulad nito. So, dito grid A, grid 2, grid C. Pero meron kang wall dito. So, gawa ka kunyari dyan ng, pwede kang gumawa dyan ng, ito ba ito? Pangit naman. Kunyari, meron ka ditong grid. Ay, skincha. Ay, naku. Wait lang. Gawin na nga lang natin highlight. So, kunyari, meron ka ditong grid na hindi pa rin talaga lumilip niya eh. Kunyari, may grid ka dyan na gawin natin siyang A prime. Yan. Para lang example, meron ka dyan. So, dyan, meron tayo ito, grid 2. So, for inner walls, pwede akong magkaroon ng sa inner wall ko na A prime. Sa grid A prime ko, A1 or A upper 1. Meron akong meron akong wall na 1.4 plus 1.45. Ilan yun? 1.4 plus 1.45, 2.85.
Okay, so yung length niya is 2.85. Yung height niya is yung 3 kanina plus 3 nga ba yun? Yung height natin kanina. 3.4 pala plus 0.6 kasi yung may 0.4. So 3.4 plus 0.6. 4 meters. Okay, 4 meters. So para dito, sa height na to, hanggang dito sa baba. Ang height mo dyan ay 4.6. So dito, height ko is 4.6. So, ayan. Sa grade A1 ka, may L ka na 2.85, okay? So, ano pa? Ito pa. Grade 2. Grade 2, may length ako na, length na lang ilalagay ko. So, length ko dyan is ito, 2.2. Saan pa? Check nyo. Wala na, yun lang. Dalawa lang. Ito pa pala. So, dito, pwede kang gumawa dyan ng 1 prime. So, sa grid 1 prime ko, meron akong isa pang length na 2.2. So, for that, ganun mo. Openings. So, dito sa grid A, may opening ako na D4. Tama? Sa grid A prime ko, ayun o. May D4 akong opening. Sorry. Dito sa grid 2, opening din ako na D4. Pwede mo siyang ipag-plus lahat actually. Tapos ito, wala. No opening. So, pwede mong i-total lahat yan. So, ang discarte ko dyan, ang gagawin kong discarte dyan, kukuhain ko lahat ng lengths. Ito, 2.85 plus 2.2 plus 2.2. Ita times ko siya sa isang height na 4.6. So, kukuhain ko yung total length, ha? Kasi yun yung pinakamadali. Diba? So, total length is 2.85 plus 2.2 plus 2.2 is ilan? Total length is ilan? 2.85 plus 2.2 plus 2.2 is 7.25. 7.25 meters. And then, times ko nga siya ngayon sa height. So, area is equal to 7.25 times 4.6 meter is equal to times 4.6. So, meron akong area 33.45 square meter. So, this is the inner walls ng ground floor. So, ima-minus mo ngayon yung dalawang opening na nakita mo. So, for GF, inner wall, interior wall, GF, interior walls, ang area mo is 33.35. So, for opening, so D4 is, dalawang D4 ka lang. D4 times 2. So, D4, punta ka ngayon sa D4. D4 is 702.1. Okay. So, D4 is 0.7 times 2.1 times 2. Kasi 2 pieces. Times 2 pieces. This is ilan yan? 0.7 times 2.1 times 2. Mali. Ang aking times 2 is 2.94. 2.94 square meter. So, ma-minus na natin siya. Okay. So, area ng walls minus opening is
33.35 minus 2.94 equals ilan? Ilan class? Tulungan nyo na ako. 30.41. Okay. 30.41 square meter. Naintindihan ako, class? Naintindihan ba? Kung paano ko siya diniskartehan. Kinuha ko yung total length niyang at minus ko yung dalawa. Kinuha ko yung total length, tinimes ko sa isang height na 4.6. Nakuha ko yung area niya na 33.35, minus ko yung dalawang pinto. Okay? Which is yung 2.94. Kaya nakuha ko yung total area niya na 30.41. So for that, makukuha na natin yung calculation ng masonry. So for CHB, since alam mo na yung total area, which is 30.41, makukuha mo na yung calculation niya. So CHB mo 30.41 times 12.5 is ilan? Ilan to, class? 380.125. So yan, gawin mo na yung matic yan, gawin mo na yung 381 pieces. So for mortar calcs, cement is 30.41 times ilan yon, and sa sand 30.41 times, okay? And para sa plaster, cement, sand. Okay, so para dito, ano yung ginamit natin dito? Kopyahin nyo na lang yan. Dito is 1.526, 0.0844. So, 1.526, 0.0844. So, ganyan mag-calculate para mabilis. So, dito naman sa plastering, 0.36 tsaka 0.02. Okay, mali pala ako. Kasi 100 mm pala ang gagamitin. Ayan. So, hindi. Mali pala tayo doon. So, check nyo ulit yung inyong plano, ay yung table, class. Dito tayo. Ayan. Ayan. So, para sa interior, don't forget, ito na pala tayo. Ha, class A, 0.792. Okay, para sa mortar. And para sa sand, 0.435. Okay, yan. So, namali tayo doon. Okay, ang ating gagamitin is 0.792. Sa mortar, 0.792. Tapos para sa sand, ay dito na nga tayo tumingin para mabilis. Para sa sand ay 0.435. 0.0435. Tama ba? Yan, tama. So, para sa plaster, ito, ay, 2 sides pa pala, class. Nakalimutan nating i-times. May 2 sides pa, oh. So, dito sa ating meron tayong pagbabago sa plastering ng area. Yung area pala dapat natin sa plastering ay times 2. Okay? So, since na-calculate na natin to, pwede na lang natin itong times 2 dito. Okay? Pwede tayong mag-times 2 dyan. Kasi hindi naman tayo dyan nag-round up, diba? Times 2 kasi ito dapat. Kasi 2 is 2 sides. Okay, so, don't forget ha, yung ating mga errors. Ayan.
So, sa 12.27 times 2 dapat siya. So, dapat ito ay 24.54 bags. And para dito sa sand, times 2, 1.36 cubic meter. So, para dito, burahin natin. Ayan. So, okay. Plus, ano dapat siya? 24.54. Plus ito, 1.36. So, 52.24.54. Ilan? 76.54 po. 76.54 bags. And itong sand, 2.88 plus 1.36. 4.24 po. Ayan, 4.24. So, don't forget yung ating namali class ha. Kasi two sides pala kapag cluster. Okay? Ayan. So, proceed tayo dito. So, sa cement, again, this is times 2. So, sa plaster, ang ating area is 30.41 times 2 is equal to 30.41 times 2 is 60.82. Square meter. Bakit 60.82? Kasi two sides. So, 60.82. 60.82. So, take note for interior, 100 mm ha. 100 mm ang ating multiplier. So, don't forget. Lagay natin. Note, 100 mm by 200 mm by 400 mm CA. So, i-times na natin siya. So, for plastering, para sa, actually, wala pala siyang ganun dito. So, dun pala siya sa sa mortar. Anyway, ito, sa 20 tayo class A, ito yun, 0.36, tsaka 0.0. So, same pa rin. 0.36, tsaka 0.02. So, dito pala siya nagva-vary dito sa mortar. So, tama lang. Ayan. So, ito na. Times na natin. 60.82 times 0.36. Ilan? Ilan class? 60.82 times. 21.90 po. Ayan. 21.9 Apo. pieces. Ay, pieces. Bag pala. Bag. And para sa sand, 60.82 times 0.02. Ilan? 1.22 po. Ayan. So, summary. Gawin natin summary. Actually, kahit hindi nyo ito summary kasi madami ka pang gagawin. Para sa GF, interior, walls. Pero since this is a lecture, kailangan ko siyang summary. So, CHB mo, ay meron kang, ilan ang CHB natin? 381 pieces. 381 pieces, CHB. Lagay mo dyan, 100 by 200 by 400 mm. Ganyan, unit. And then, cement. Ang cement mo ay
Hindi pa pala natin na plus to. So, ilan to? 30.41 times 0.792. Ilan? 24.1 bag. And then 30.41 times 0.0435. So, meron tayong 1.32 cubic meter. Yan. So, pag i-plus natin yung cement mo is 24.1 plus 21.9. Ito, pinag-plus ko lang yung cement ng plaster at mortar. And para sa sand is 1.32 plus 1.22. Ilan? Yung cement, ilan? 24.1 plus 21.9. Ilan? Ilan yung cement class? Hello? 46 po. Ayan. 46 bags. And then dito sa sand, 1.32 plus 1.22. 2.54. 2.54 cubic meter sand. So, for the so, ayan. Para sa interior wall. Okay. Ayan ha. So, madami ka pang gagawin dyan para sa second floor ulit. Kuhain mo lahat yung and then next is yung sa second floor. Second floor interior walls. Ayan. Kuhain mo na naman yung calcs niyan. Okay? And take note sa lahat ng lahat na may CHB, ha, sa plano ang gagawin ninyo. So, hindi lang siya nakabox sa class. Hindi lang siya nakabox sa bahay. Kasi minsan meron kayong property line. Minsan yung property line ninyo is merong firewall or CHB fence wall. Tulad dito, parang may napansin ako dito. So, yung kanya, fence plan B. Yun lang. Hindi ko lang alam kung yung fence niya ay pader. Pero hindi. Ito pala yung fence niya. Ayan o. So, sa fence niya, CHB to malamang. CHB, 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 CHB. Ito kasi, poste yan. Ayan o yung fence. O, yan o. WF1, WF1. Okay? Ibig sabihin, pader. So, kukuhain nyo rin yan, ha? Kung kayo ay mayroong pader na fence wall. So, check nyo. And then, minsan may terrace. Diba kapag may terrace or roof deck, meron kang maliit na pirasong pader. Mga ganyang part. Katulad nito. Dito. Ito naman railings lang. So, okay na wala. Pero minsan kasi ito CHB yan. So, yung kukuhain nyo yan, ha? So, check nyo yung elevations, ha? Yan. Titingnan nyo yung maigi yung elevations nyo kung paano. Yan. Kung ano yung itsura. So, yun. Ano pa? Yun lang naman sa masonry wall. So, don't forget to calculate lahat, ha? Yan. Second floor interior walls. Yan. Calculate mo rin yan. O kung may third floor ka pa, calculate nyo rin. Yan. So, sa ating exterior wall naman, yan. Front, left, right, rear. Kuhain mo. Sa interior walls, yung kanina, which is, ang ginagamit dyan is 100 mm by 200 mm
by 400 mm CHP. Nagkakaintindihan, class? Intindihan na, class? Yes po. Ayan. So, for that, meron din tayo siyang submission. Today is May 7. So, I can give you the date. Pwede ko siyang ipapasa sa inyo hanggang May 21, ha? Ang ating due date for Masonry Works is May 21. So, I think ang ating last term is hanggang June 21 daw. June 21 daw. So, ilang weeks na lang. Kaya, hinahabol ko yung ating lectures. Kasi meron pa tayo lecture for ayan, nasa masonry pa lang tayo. Meron pa tayong bakal, formwork, at finish. Kung sakali, ha? Bakal, formwork, finish. So, next week, hopefully, makapag-discuss tayo para sa bakal. Kaya yung yung assignments niyo tuloy-tuloy yan. Kaya mas magandang nakapagpasa na kayo ng site preparation, concrete, para ngayong week, maumpisahan nyo na yung masonry. Next week, pag mag-lesson tayo ng bakal, maumpisahan nyo na din. Okay? So, ayun, do you have any questions? May questions kayo sa concrete works? Para sa stairs, dun sa walang mga stair detail, nag-send ako, di ba, sa ating GC, pwede nyo gamiting ano yon, tawag dito, gamitin yung reference, yung binigay kong detail para sa stairs. Ano pa yung baka may questions kayo, maganda ngayon tayo magtanong habang tayo nag-uusap, kasi kapag sa chat medyo natatagalan ako mag-reply. So may questions kayo sa inyong calculation, sa site preparation, or sa concrete works? Wala naman? Nakapagpasa na ba lahat dito? Wala kayong question, class? Sige, ano yung Rowel? Ma'am, yung sa stair po, yung Okay. wala po yung, may link po ba yung po, yung sa steps po? Kasi yung nakalagay lang po dun is yung rise tsaka yung run niya po. Pero wala po yung link kung gaano ka ba. Depende kasi sa plano nyo yun. Tas yung po, ma'am, I-check mo. yung parang amba po ba yun? Yung sa gitna Katulad po ng hagdan. Ito yung landing. Opo. Ayan. Katulad nito, class. Ayan. So, dapat yung inyong plan, may dimension siya. Katulad yan. Kaya hindi ko, yung length is nagbavari. Depende sa plan. Katulad yan. Check natin kung ano meron dito. Ano ba to? Dito ba? Dimension. Saglit lang hinahanap ko kung paano mag-measure. Meron to eh. Dimension. Text box. Ba't kalimutan ko lang gumamit itong Agent. Edit. View. Kasi meron ako dito paano ba dito yung dimension? Wait lang, ha? PDF kasi. Ito kasing blue revenue na ito is pwede kang dito. Di ba ito pwede malaki?
Anyway. Anyway, kasi kapag sa plano nyo mismo, kailangan nyo siyang makuha yung talagang dimension. Yung katulad nito, hindi given yung dimension. So, pwede nyo siyang i-paste sa CAD, tapos i-scale ninyo para makuha ninyo yung dimension niya. Tools. Yun, measure. Custom. Calibrate. Okay. So, katulad nito, ito daw ay, dito tayo sa fix. So, 1.5. Mahirap. Ito na lang. 2.2. So, yan daw ay dapat. Tama naman. Apply scale. So, measure. Length. Ayan. Ayan. Di ba nakita nyo? Yung gamit ko ito na PDF, nakukuha niya yung yung length. Kaya maganda ito eh. Ayan. Katulad niyan, ito. Ano ba ito? Ulit. Length. So, dito makukuha ko yung length ng ito. Itong hagdan, tulad yan. So, ang hagdan is may 1,000. 1,000 yan kung sakali. Diba? So, ang length ng aking hagdan ay 1,000. Okay? So, makukuha mo. Yan. So, ito yung hamba. Yung landing mo, makukuha mo yung length. So, yung length niya is 1.1. Mali lang yan. So, try mo ulit dito. Dito. Ayan. 1 meter din. Yan. So, itong Revo, blue beam to eh. Blue beam ang tawag dito sa So, kung sakaling may PDF kayo and then hindi nyo makuha yung dimension, ito pwede nyo siyang gamitin. Dito, makukuha nyo rin yung rise niya. Ay, yung steps, yung length ng steps. Ay, 250 ang gamit niya. Pero, yung rise niya dito, try mo dito sa elevation. O wala, hindi nakita. So, ayan. So, para makuha mo naman yung sa may, yung steps, kung sakali, delete ko muna to Ayan, gulo. Ayan. Hindi ko lang gamay ito. Ano ba ito? Ba't ako na full screen? Ba't na full screen ito? Ayan, delete ko muna. So, para dyan, kailangan mo siyang makuha itong mga steps na ito, bilangin mo. So, di ba nakita natin kanina 250. Tapos, kapag mabilang mo siya, malalaman mo siya sa elevation. Makukuha mo yun eh. Kunyari ito, 3 meters or 3.4. So, sa 3.4, meron kang steps na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 plus 1 meter. So, 250 siya, di ba? Ayan. So, imagine niyo. So, sa
tawag dito? Sa height na 3.4, dapat malaman mo yung tulad niyan. Meron pa siya dito. Ito. So, 1, 2, 3, landing, di ba? 3, landing. 3 to 9, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 siya, pang 15 yung floor mismo. So, meron kang 15 steps. So, for that, yung 3.4, ibig sabihin, meron kang 15 steps, i-divide mo siya. So, sa 3.4, divide mo siya ng 15 steps. Ibig sabihin, 3.4 divided by 15 steps. Meron kang 0.226 mm. Ibig sabihin, yung riser mo, yung hagdan mo, meron kang 0.226 or 226 mm na riser. Nagets mo? Yan, 226 yan na rise. Tapos ito, 250. Nagets nyo, class? So, pwede nyo makuha yung height ng inyong steps. Based dito sa height, tapos i-divide nyo siya sa steps, makukuha nyo yung riser niyan. Para makuha nyo yung area. Diba? Naintindihan, class? Para sa steps ko para sa concrete works. Ano pa yung question mo, Rowel, may tanong ka pa? Okay na po, ma'am. Yung sa stairs lang po yung inaano ko. Nasagot ko ba yung tanong mo? Opo. Kasi yung sa akin din po, wala pong sukat yung, lalo na po yung sa landing niya. Oo. So, kung sakali, kung wala kayong ganitong, application, pwede nyo siyang save as image nyo yung PDF, tapos i-insert nyo siya doon sa CAD. Pag ma-insert nyo siya doon sa CAD, i-scale nyo siya. And then, makukuha nyo na pwede nyo na siyang i-dimension doon. At least, siya, medyo malapit. Okay? Sige Kaya po, thank you po. Kaya yung recommendation ko, di ba, kung sakali man, sana maganda sana kung meron kayong CAD mismo ng plan. Pero, okay lang naman kahit wala. Kasi nung time namin, na nag-estimate kami nito, hard copy, planong 20 by 30 ang gamit ko noon. So, ang ginagamit ko is triangular scale. Depende dito, di ba? Yung 1:100. So, gagamitin ko yung triangular scale ko, yun ang ko. Pang measure ko manually dito sa mga yan. Kung hindi siya naka-indicate, di ba? So, ayun. Ano pa? May question pa kayo sa concrete? May question pa sa concrete wall? Kung nahiya lang kayo magtanong, i-message nyo na lang ako. Pero, minsan kasi natatagalan ako mag-reply. Hindi kaya nakakalimutan ko kasi madami rin nagsisend sa akin. Minsan, akala ko nare-replyan ko, hindi ko pa pala nare-replyan. So, do you have any questions pa? Ayan, sige, kung wala na, end na natin yung meeting. Na-record naman natin ito, di ba? Ayan. So, pwede na itong ma-view ng inyong classmates. So, for na lang, just open na lang your cam for photo documentation na lang, please.